Ray, normal lang ba itong nararanasan nating mga pag-ulan sa bansa? Kasi di ba Ray, karaniwan na nararanasan ang mga pag-ulan kapag mga buwan na ng Hunyo. Ano yung paliwanag dito ng Pag-asa, Ray? Ayon sa Pag-asa nga na yung mga nagdaang taon, ikukumpara natin sa taong ito, yung mga unang buwan ng Enero, ay meron din talagang mga pag-ulan at yan ay nasa ilalim din o pag-iral din ng tinatawag natin na La Nina phenomenon. Ayon kay Deputy Administrator ng Pag-asa na si Dr. Esperanza Cayanan, sa ngayon yung mga weather system na nakakaapekto sa ating bansa, lalo na sa silangan, ay yung tinatawag natin na shear line at maging yung amihan. Pagpusnaan niya ang pag-iral ng La Nina ay factor din ito para mas maging maulan. Kapag may La Nina, mainit ang karagatan sa Western Pacific na kinaroroonan ng Pilipinas. Ang init ay isa sa mga faktor para makabuo ng ulap na may dalang ulan. Ito ang bahagi ng ating panayam kay Dr. Esperanza Cayanan, ang Deputy Administrator ng Pag-asa. So ito ay nangyayari, hindi man yearly na normal, but tuwing La Nina season ay nagkakaroon tayo ng ganitong mga malalakas na pagbuhos at mahahabang duration ng rain events. So ito yung nagtutulot ng mga pagbaha, pagguho ng lupa. Isa sa ibinigay na halimbawa ni Dr. Cayanan ay ang nangyaring pagbaha at landslide sa Ginsa-Ugon sa St. Bernard, Southern Leyte noong 2006. That was in 2006 kung saan La Nina din noon, and yung nag-umpisa or naging dahilan ng landslides doon sa Ginsa-Ugon ay dahil din sa mga pag-ulan for about more than a week. Paalala ng Pag-asa sa publiko, laging maging listo sa kanilang mga lugar at gawin ang kaukulang aksyon kapag maulan gaya ng paglikas. Ngayong kalbunaan niya ang mga bundok ay posibleng magkaroon ng mga biglaang pagbaha sa mga lugar. And even sa rivers, kung may mga ibang ilog na medyo may nababarahan na iipon ng tubig, biglang bibigay yung mga nakabara, biglang dalo yung malakas na tubig doon sa kailugan at bababa doon sa plain areas. Ayon sa Pag-asa, mahalaga na malaman ng publiko kung ang mga lugar nila ay nasa hazard-prone area. Kung ito ay binabaha o mas may history na may nangyaring ng sakuna sa lugar para kung sakali magkaroon ng malalakas na pag-ulan sa kanilang lugar ay alam nila yung kanilang gagawin para hindi na magkaroon ng casualty. Katatapos lamang nung isinagawang Climate Forum ng Pag-asa ngayong araw kung saan ay idinitalye ng Pag-asa yung mga maaari pa nating maranasan sa mga susunod na buwan, at isa nga dito ay tinatayang nasa 3 to 7 tropical cyclones o bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Air Responsibility mula sa buwan niya ng Pebrero hanggang sa Hulyo. Yan ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa Waga. Maraming salamat, Ray Pelayo.